Si Cardo ay isang mekaniko sa may ebanghelista sa Makati. Tubong Binyan, Laguna siya, pero dahil doon siya sa Makati City nakahanap ng trabaho, kaya naman naisipan niyang makitira sa bahay ng tiyuhin niya sa may Libertad, Pasay. Malapit lang naman iyon, lalo at may jeep naman na bumabiyahe ng Libertad Evangelista. Isang sakay at minimum ang pamasahe. Siya lang at ang kaniyang tiyuhin ang nakatira sa isang maliit na bahay na may 2 kwarto. Ang tito niya ay nagmamay-ari ng isang jeep na pinapasada rin ito. Biyudo na rin at matanda at ang mga anak ay nasa probinsya. Kaya siya ang naging tila anak noon na karamay sa mga problema at kainuman sa tuwing sasapit ang linggo at araw ng kanilang pahinga. Isang araw noon at araw iyon ng linggo, kasalukuyan silang nagkakape. Nang sabihin ng kaniyang tiyo Pedring, "Cardo, mamalengke ka naman. Bili ka ng gulay at karne ng baboy. Magluto tayo ng sinigang. Namiss ko kumain ng taba ng baboy eh. Huwag mo rin kalimutan bumili ng sampalok at maraming laman ng gabi. Gusto ko yun sa sinigang." Sige po tiyo. Ako na bahala dyan sa request mong ulam. May gagawin po ba kayo ngayon? Oo, may sisilipin lang ako sa loob ng makina ng jeep ko. Para kasing may pyesa ng maluwag. Kumakalog kasi eh. Gusto niyo po ako na ang gumawa? Naku, hindi na. Wala naman akong gagawin ngayong umaga. Kaya pamatay oras ko lang iyon. Asikasuhin mo na lang ang ulam natin. Bumili ka na rin ng kahit 1 kilong liempo para naman may pangpulutan tayo sa inuman mamayang hapon. Sagot ko na alak natin. Ikaw naman sumagot sa ipapalengke mo. Areglado tiyo. Walang problema. Sagot pa ni Cardo at tinapos na ang pagkakape at agad naliko para makapunta na sa palengke. Si Cardo ay masasabing lalaking hindi pansinin ng mga kababaihan. Lalo at hindi naman siya katangkaran. Sarat ang ilong at maitim ang balat. Idagdag pa na sa araw-araw ay naroon siya sa talyer, nag-aayos ng makina kaya madalas rin na napupuno ng grasa at maitim na asyete ang kaniyang balat. Amoy makina na nga halos pati ang hininga niya. Madalas rin siyang manigarilyo, kaya maging ang ngipin niya ay nakulay brown na dahil sa nikotina mula sa sigarilyo. Kaya wala pa siyang naging kasintahan sa buong buhay niya, kahit pa nasa 32 na ang kanyang edad. Nagagawa niya namang makatikim ng babae, pero kapag pupunta lang siya sa mga bar na may mga babaeng pwedeng arkilahin, o di kaya papasyal siya sa Quiapo o di naman kaya sa may Avenida. Doon siya umaarkila ng babaeng magagamit sa tuwing kailangan niyang mag-change oil ng sarili. Pero kahit hindi naman siya biniyayaan ng magandang itsura, bumawi naman sa kaniyang matipunong katawan at naglalakihang itinatagong kayamanan. Kaya nga kahit magbayad pa siya ng babaeng makakasama, ay masasabing hindi siya magiging lugi dahil siguradong uuwi ang babae na tabingi ang lakad at kapag minalas pa ay lalagnatin siya kapag siya ang nasubukan. Matapos makaligo ay agad na siyang nagtungo sa palengke ng Libertad. Naisip niyang maunang bumili ng karne ng baboy. Dahil sa looban naman iyon, bago siya bibili ng gulay. Malayo pa lang siya ay may nakita siyang isang pwesto na may isang magandang dalaga ang nagbabantay. Kaya naman, nagdesisyon siyang doon na lang bibili. Naabutan niyang may isang lalaki rin ang bumibili roon. Malikot ang mga mata noon at sa itsura pa lang ay hindi pa huhuli ng buhay sa mga kasalanan. Nakita niyang habang nagsusukli ang dalaga, ay bigla iyong dumampot ng 3 hiwa ng liempo at inilaglag sa talang timpa. Mabilis na palingon ang dalaga.
Kuya? Ano yun? Ha? Anong ano yun? Wala naman akong napansing kakaiba. Sabi pa ng lalaki. Sabi naman noong dalaga, Kuya, bilang ko ang liempo na nakadisplay dyan sa harapan, kaya alam kong may nilaglag ka. Hoy miss, matino akong tao ha. Kaya wag mo kong pagbibintangan ng kung ano-ano ha. Baka samain ka sa akin. Kuya? Kuya naman, wag ka naman po ganyan. Kakaunti pa lang ang benta namin, dudugasin mo pa ako? Langya kang babae ka. Kung makapagbintang ka, akala mo kung sino ka. Tindera ka lang naman. Gusto mo, alburin ko ang buhay mo? Singhal noong lalaki. At nakita ni Cardo na iiyak na ang dalaga. Doon na lumapit si Cardo at hinawakan ang batok ng lalaki at piniga. Pare, ako na lang kaya ang umalbor ng buhay mo. Sanay naman ako roon. Tsaka matagal na akong walang naililigpit Kaya kumakati na ang mga kamay ko. Mahinahong bulong ni Cardo, pero malinaw iyong narinig ng lalaki at ng dalaga. Tila tinabla naman ng takot ang lalaki. Dali-daling kinuha sa timba ang 3 hiwa ng liempo at ibinalik sa display. Ayan, mabait ka naman pala Pero kung ako sa'yo, wag mo nang ibalik para may baon ka papuntang kabilang buhay. Hindi po sir. Nagbibiro lang naman ako. Pasensya na, miss ha. Sa'yo na ang sukli. Pasensya na ha. Hindi ko napansin na may nahulog pala na liempo sa timba ko Sige na. Aalis na ako. Boss, pasensya na uli. Wika noon at dali-daling umalis. Nagpunas naman ng kaniyang mga mata ang dalaga. Sir, maraming salamat po. Ang totoo niyan, pangatlo niya na yung ginawa Kaya binantayan ko talaga. At malinaw kong nakita nung nilaglag niya yung mga karne sa timba niya. Ganun ba? Tama yung ginawa mo. Bumalag ka. Tapos tumawag ka ng tulong sa mga katabi mong pwesto para maiskandalo at umalis na lang. Maraming salamat po kuya ha. Bibili ka po ba? Oo. Pabili ako ng liempo. 1 kilo na pang-ihaw ang hiwa. Tapos 1 kilo rin ng pangsinigang. Okay po. Wika pa ng dalaga. Bago umalis ay nagawa pang mahingi ni Cardo ang cellphone number ng dalaga. Hindi man siyang gwapo sa paningin nito, nagmukha naman siyang superhero dahil sa pagligtas niya rito mula doon sa mandarayang lalaki. Isang araw noon, inaya ni Cardo ang dalaga na mamasyal. Miss Jenny, diba sabi mo, hindi kayo nagtitinda ng linggo? Baka naman pwede kitang ayain mong masyal. Magsimba tayo sa baklaran. Tapos kumain tayo sa Mang Inasal. Sagot ko, sa tingin ko kasi, sawa ka ng kumain ng karneng baboy. Kaya Mang Inasal na lang tayo para inihaw na manok. Talaga ba, Cardo? Ang tanong, libre mo ba? Abay, oo naman. Ako ang nag-aya kaya automatic na yon. Libre ko. Di, sige. Magkita tayo mamaya mga 12 p.m. sa kanto ng LRT Libertad Station. Okay, sige. Salamat sa paunlak. Wika pa ni Cardo at agad na siyang naghanda ng sarili. Nagpagupit muna siya at naligo ng maayos kasabay ng pagbrush ng mga kuko sa kamay at kuko sa paa para maalis ang mga nanuot na mga itim na langis. Saktong 12:00 nga ng tanghali ay naroon na siya sa kanto, naghihintay. Ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ng dalaga sa kaniyang tabi. Hi Cardo, kanina ka pa? Hindi naman. Mga 2 minutes bago mag 12 p.m. lang naman ako dumating. Tapos 12:05 p.m. pa lang naman ngayon. Ganun pa? So, paano? Tara na? Oo, sige.
Masayang sagot ba ni Cardo at matamis ang ngiti na inalalayan ang dalaga na sumakay ng jeep papuntang Baklaran. Pagkababa ay doon palang nagsalita ang dilag dahil masyadong maingay ang jeep na kanilang nasakyan at siksikan ang tao sa loob. Sabi pa ng dilag, "Muntik na kitang hindi makilala. Ang pogi mo kasi ngayon. Ang linis ng gupit mo at parang pumuti ka ng kaunti." Ah, talaga ba? Bumili kasi ako ng papaya na sabon. Tapos 4 na beses yata ako nagsabon at nagkuskus ng towel. Mahapdi pala no kapag maraming beses nagsabon nun. Tumawa naman ang dalaga. Oo naman, mahapdi talaga yun no. Kapag binabad ng matagal at paulit-ulit kinuskus. Tsaka bakit mo naman gustong magpaputi? Okay naman sa akin ang itsura mo kahit mamaitim ka. Lalaking lalaki nga ang dating Pakiramdam ko kapag kasama kita ay takot lumapit sa akin ng mga masasamang loob. Dahil takot sila sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako takot sa'yo. Mas gusto ko nga ang ganoong araw mo Yung matapang. Ah, ganun ba? Akala ko kasi gusto mo ng mapuputing lalaki. Nako, hindi Kung gusto ko ng maputi, edi sana may boyfriend na ako ngayon. Dami kayang mapuputi na naliligaw sa akin. Kaso parang nababadingan ako sa itsura ng lalaki kapag maputi. Gusto ko yung kayumanggi, kasing kulay mo. Dahil lalaking lalaki ang datingan. Yung kaya kong ipagtanggol. Salamat Ako naman gustong gusto kita dahil napakabait mo. Hindi mo ko hinuhusgahan dahil sa itsura kong nakakatakot. Kaya naipapakita ko kung anong totoong ako. Nahihiya pang wika ni Cardo. Namasyal na nga sila sa Baklaran. Kumain sa Mang-Inasal. Namili ng ipit sa buhok at shorts na pambahay ang dalagang si Jenny. At matapos nilang magsimba ay sabi ni Jenny, "Cardo, masakit na ang paa ko Bago kasi ang sandals ko, bili ni Tia. Medyo masikip, pero sinuot ko na rin para naman magmukha akong presentable sa harapan mo. Pahinga muna tayo. Ayoko pa rin namang umuwi Sabi naman ni Cardo. Naku, wala pa namang malapit na tambayan rito. O kahit food court. Ayos lang ba sa'yo kung dyan na lang tayo sa gusaling kulay dilaw at pula? Huwag mo sana akong pag-iisipan ng masama Dahil wala tayong gagawin na kakaiba roon. Magpapahinga lang tayo. Tapos manood na rin tayo ng pelikula pampalipas ng oras. Marami namang DVD na mabibili rito sa baba. Okay lang sa akin, Cardo. May tiwala naman ako sa'yo. Salamat, Jenny Sagot pa ni Cardo at hinawakan na sa kamay ang dalaga. Bumili muna sila ng pagkain at DVD bago sila pumasok sa gusali na may mga pribadong silid sa loob. Pagkarating sa loob ay agad silang nanood ng pelikula habang magkahawak ang kamay na nakasandal sa headboard ng kama. Makalipas ang 1 oras ay nakita ni Cardo na nakapikit na ang dalaga. Nakatulog na pala. Kaya pinatay niya na lang ang player at TV para makapagpahinga si Jenny. Sa kanya inalalaya na makahiga ng flat sa kama. Makalipas ang kalahating oras ng pag-idlip ay nagising ang dalaga. Nakagisingan noon na nakaharap sa kanya si Cardo at nakatitig sa kanyang mga mata. Dala na rin siguro ng malamig na temperatura sa loob ng silid na iyon kaya may nabuhay na init sa loob ng dalaga. Ngumiti iyon kay Cardo kaya tinawid na ni Cardo ang distansya ng kanilang mga labi. Buong akala niya ay papalag iyon o magagalit. Pero laking gulat niya noong kumanti rin iyon at yumakat pa nga ng mahigpit.
Kaya ang simpleng dampi ay nauwi sa isang masayang bagay na hindi inaasahan ni Cardo na ibibigay sa kanya ng dalaga sa araw na iyon. Makalipas ang isang oras ay pareho silang pagod na nakahiga habang nakatingin sa salamin sa kisame. Sabi ng dalagang si Jenny, "Cardo, paano ito? May nangyari na sa atin. Pananagutan mo ba ako?" Sabi naman ni Cardo, Oo, gusto kitang panagutan. Pero ang tanong, payag ka ba na maging boyfriend ako? "Anong klaseng tanong ba yan, Cardo? Ibinigay ko na nga sa iyo ang sarili ko. Mukha bang ayaw kitang maging boyfriend?" Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang itanong dahil baka nabigla ka lang kanina. Tapos nagsisisi ka na ngayon. So, gusto mong patunayan ko na hindi ako nagsisisi? E di sige, isa pa. Gawin natin uli. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa. Wika ng dilag at bumangon na para simulan ang nais gawin. Abot langit ang tuwa ni Cardo sa nangyari. Napatunayan niya na kahit hindi siya gwapo, ay may magmamahal pa rin sa kanya. Iyong 3 oras na pananatili roon ay nauwi sa walang oras. Dahil matapos ng kanilang ginawa ay hindi pa makalakad ng maayos ang dalaga. Kaya kinailangan pang magpahinga ng ilang oras. Magmula nga noon ay naging magkasintahan na nga ang dalawa. At sa tuwing linggo na day off ng dalaga ay nagkikita sila para pagsaluhan ang kanilang pagmamahal sa isang malamig na silid. Makalipas ang 1 taong magkasintahan ay inaya na ni Cardo ang dalagang si Jenny na magpakasal. Hindi naman siya nito biniko. Pinakasalan siya ng dalaga at makikita pa ang sobrang tuwa nito. Napatunayan din ng lahat na mahal ni Jenny si Cardo dahil pumayag ito na magpakasal kahit pa hindi naman ito buntis at wala pang kailangan panagutan si Cardo. Tanging pagmamahal lang daw ni Cardo ang kailangan niya kaya ito gustong magpakasal. Dahil sa pagkakaroon ng direksyon sa buhay ay nakapag-ipon ng malaki si Cardo. Kumuha siya ng bahay sa May Binyan, Laguna kung saan siya lumaki. Pero dahil sa patay na ang kanyang mga magulang, kaya wala na rin silang bahay roon. Bumili na lang siya ng sarili nilang bahay para hindi na mangupahan. Nabili niya iyon sa halagang 300,000 pesos. Pinahiram din siya ng kanyang tiyuhin ng pandagdag na pera para mabili iyon. May nirentahan si Cardo na isang pwesto malapit sa kalsada at doon siya nagtayo ng sariling auto repair shop. Magagamit niya ang kanyang kaalaman sa pag-aayos ng mga sasakyan. Wala pa siyang amo at makakasama ang kanyang napakagandang asawa. Itinigil na rin ni Cardo ang paninigarilyo at madalas na pag-inom ng alak dahil kasama iyon sa mga kondisyon na sinabi ni Jenny bago siya noon pakasalan. Hindi naman nabiko si Cardo dahil naging mabuting asawa si Jenny sa kanya. Madalas nga ay ito ang nag-aaya sa kanya na gawin ang bagay na iyon tuwing gabi. Sa mga pagkakataon naman na hindi niya kayang gumawa dahil sobrang pagod sa talyer, kaya si Jenny ang gumagawa noon sa kanya. Pinapasaya ng kanyang asawa ang bagay na iyon para makarating si Cardo sa dulo at mawala ang pagod at stress sa katawan na nagiging dahilan para magkaroon siya ng masarap na tulog. Isang gabi noon, matapos nilang gawin ang bonding ng mag-asawa, ay may sinabi sa kanya si Jenny. "Mahal, meron sana akong sasabihin sa'yo. Alam ko hindi ito malinaw sa'yo dahil hindi ko rin naman sinabi. Ang totoo kasi ay may mga stepsisters ako. Kambal sila.
Noong mamatay ang tatay nila na stepfather ko, ay kinalola sila tumira. Si mama ko naman ay sumama sa ibang lalaki, kaya hindi kami in good terms. Si mama at lola ang nagpapaaral sa kanila. Minsan naman ay nagpapadala rin ako kapag ipit sila sa tuition fee. Ngayon na nagsama na tayo, wala na akong income mula sa pagbabantay ng paninda ni tita sa palengke. Tapos, tumawag kahapon ng mga kapatid ko. Humihingi ng tulong para sa kanilang tuition. Pwede mo ba silang matulungan? Sabi naman ni Cardo. Abay, oo naman. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Ano ka ba? Asawa mo ko. Kaya hindi ka dapat nahihiya sa akin. Problema mo ay problema ko na rin. Ganun ba? Sige pala. Mapupuntahin ko rito ang kambal para naman makilala mo rin sila. Ayos lang ba? Oo, ayos lang din sa akin. Ang bait-bait talaga ng asawa ko. Kahit mukhang kontrabida sa pelikula, bida naman sa kagandahan ng ugali. Parang lumaki sa kumbento eh. Kaya mas lalo ka diyang nagmumukhang gwapo sa paningin ko eh. Halika nga, umisa pa tayo para sulit naman ang pagpayag mo. Wika pa ng asawang si Jenny at muling nagbigay ng masayang pagsaserbisyo kay Cardo na siya namang gustong-gusto ng huli. Pagkatapos noon ay pareho na silang nakatulog. Lumipas ang isang linggo tanghali noon at saglit na iniwan ni Cardo ang kaniyang talyer sa kaniyang tauhan dahil uuwi siya sa bahay para kumain. Pagkarating niya sa sala ay nagulat siya noong may nakitang dalawang magagandang babae. Parehong naka-shorts ng maiksi at mahahaba ang hita at binti. Napakaputi rin ng mga iyon. Walang sinabi ang kulay at kinis ng asawa niyang si Jenny at magkamukha. Natulala ang dalawa na nakatingin sa kanya. Tapos biglang lumabas mula sa kusina si Jenny. Oh, narito na pala si Kuya Cardo nyo. Hindi nyo man lang binati? Hindi po kasi namin alam na siya pala yun. Magandang tanghali po. Tila nag-aalang ang wika pa ng isang dilag. Ganon din ang sinabi ng pangalawa. Cardo, ito nga pala ang mga kapatid ko, si Maria Lourdes o Marilu in short. Ito naman si Maria Victoria o Marivic in short. Mahal, paano ko makikilala kung sino sa kanila ang Marilu o Marivic? Ganito lang yan. Si Marilu may nunal sa gilid ng mata. Si Marivic naman ay sa gilid ng bibig ang buhay na nunal. Ganun ba? Hello sa inyong dalawa. Kumain na ba kayo? Sabi naman ni Jenny. Hindi pa sila kumain, mahal. Tara na kayong dalawa para sabay-sabay na tayong magtanghalian. Tumayo na ang dalawa at nagtungo sa kusina. Sabi naman ni Jenny, Mahal, pasensya ka na ha. Ngayon lang kasi sila nakakita ng itsurang artistahin, kaya hindi sila makareact agad. Sinong mukhang artista? Di ikaw. Diba ang mga kontrabida sa pelikula ay mga artista rin naman? Ikaw yung mukhang artista, pero kontrabida. Hayaan mo. Gagaan din ang loob ng mga iyan sa'yo kapag nakilala ka pa nila. Mga 1 month pa naman bago ang pasukan, kaya may time ka pa para kunin ang loob nila. Wika ni Jenny. Ewan ko lang ha. Sa panahon pa naman ngayon, masyado nang mapanlait ang kabataan. Sigurado akong iniisip nila na kung anong sama ng mukha ko, ay ganun din ang ugali ko. Ano ka ba, mahal? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Malay mo, ako ba hinusgahan kita sa itsura mo? Diba hindi naman? Minahal pa nga kita ng higit pa sa buhay ko at ibinigay ko sa'yo ng bukal sa loob ang sarili ko. Kaya huwag kang mag-iisip na lahat ng tao ay masama ang tingin sa'yo dahil lang sa itsura mo. O sige na, tara na sa kusina.
Alam kong gutom ka na. Mag-aalauna na oh. Kanina pa kita hinihintay eh. Akala ko 11:30 AM ka lang pupunta rito. Maaga kang nagsabi na nagugutom ka na eh. Pasensya na mahal. Tinapos ko kasi yung isang kotse na kahapon pa pinadala. Hinintay talaga ng may-ari na matapos ngayon eh. Kaya nakakahiya kung mag-lunch break muna ako habang naroon siya, naghihintay. Ganun ba? Sige pala, tara na nga, kumain ka na. Iginawa kita ng sausawan na pati sili at kalamansi. Yung paborito mong sinigang na liempo ang niluto ko para mapagana ka ng kain. Salamat mahal ha. Wika pa ni Cardo at nagtungo na nga sa kusina. Tahimik lang noon ang kambal habang kumakain sila. Noong malapit nang matapos ay sabi ni Cardo, Ilang taon ka na Marilu? 19 po. Ikaw Marivic? Sabi naman noon ng medyo mataray ang boses. Hello Kuya Cardo, kambal kami 'di ba? Common sense naman po. Pambabara pa noon kay Cardo. Sabi naman ni Cardo, Ay, oo nga pala. Sorry, hindi ko naisip agad. Sabi naman ni Jenny, Vicky, ang bunganga mo. Hindi mo classmate o katropa si Cardo. Asawa ko siya at kuya mo na rin. Kaya hindi pwedeng babarahin mo siya ng ganyan-ganyan lang. Sabi naman ni Cardo, Ano ka ba mahal? Ayos lang yun. Kasalanan ko naman. Tatanga-tanga kasi ang tanong ko. Sige pala, balik na ako sa shop. May rush pa akong gagawin eh. Wika niya, tapos agad nang tumayo at lumabas ng bahay. Bigla niyang naalala na may kukunin pala siyang gamit sa likuran. Kaya umikot siya patungo sa likod ng bahay at kinuha ang sadya. Doon niya narinig na pinagsasabihan ni Jenny ang kapatid na si Marivic. Saan mo ba nadampot ang pag-uugali niyan, Marivic? Yun ba ang natututunan mo sa paaralan? Matapos ko kayong tulungan na makapag-aral. Tsaka baka nakakalimutan nyo. Wala akong trabaho ngayon. Yung tuition fee na hinihingi nyo ay hihingin ko lang din kay Cardo. Kung kayo si Cardo, matutuwa kaya kayong magbigay ng pera? Matapos mo siyang pahiyain sa harap ng pagkain. Sorry te, hindi ko kasi siya feel dahil mukha siyang sanggano at kriminal. Sumusobra na yung bunganga mo, Marivic ha? Asawa ko ang pinag-uusapan natin rito. Oo, hindi siya kagwapuhan sa paningin ng marami, pero napakabait niyang tao. At, for your information, pinakasalan niya ako at binigyan ng magandang buhay. Kaya para sa akin, mabuti siyang tao, mabait at mapagmahal na asawa. Kaya, bastusin niyo na ang kung sino-sino mang Herodes na gusto niyong bastusin, pero wag si Cardo. Dahil siya ang pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko. Galit na wika pa ni Jenny. Nakayuko lang ang kambal. Tapos sabi ni Marivic, Sorry na te, minsan kasi talaga walang preno ang bibig ko. Siguro nga naging mapanghusga ako. Pero sana bigyan pa ako ni Kuya Cardo ng pagkakataon na makabawi. Magiging mabait na ako sa kanya. Ako rin. Sabat naman ni Marilu. Tumayo si Jenny at pumunta sa ref. Noong muling umupo ay may dala ng baso at isang malaking Tupperware ng ice cream. Oh, panghimagas nyo. Kahit ganun ang itsura ni Cardo, hindi ako pinagugutuman nun. Halos hindi nga kami nawawalan ng ice cream sa ref. Tapos araw-araw yun gumigising ng maaga para bumili ng pandesal at tahon na pinang-aalmusal namin. Kaya habang naririto kayo ay mas lalo nyo siyang makikilala. Kayo na bahala maghugas ng mga plato ha. Isasalang ko lang ang mga labahan sa washing machine. Noong tapos na ang pagsasermon ni Jenny, ay saka palang umalis si Cardo para bumalik sa talyer.
Kaya narinig niya ang lahat ng sinabi ni Jenny at napatunayan kung gaano siya kamahal ng kaniyang asawa. Pinagtatanggol pa siya nito sa mga kapatid. Kinagabihan, noong umuwi si Cardo ay bumili muna siya ng 8 pirasong balot para may pasalubong siya sa mga kasama sa bahay. Noong makita siya ng kambal ay agad siyang sinalubong. Magandang gabi po, Kuya Cardo. Kamusta po ang pagtatrabaho niyo sa talyer? Ayos naman. Medyo pagod lang. O heto, ipasok nyo na sa loob. Tig-2 kayo riyan. Kumakain ba kayo ng balot? Opo, Kuya Cardo. Mahilig kami dyan eh. Kaso medyo mahal na. Hindi na pasok sa budget kaya hindi na rin kami nakakabili. Ganun ba? Eh di sige. Habang narito kayo, tuwing gabi kapag pauwi ako ay ibibili ko kayo niyan. Pero kung mga 8:00 at wala pa ako rito, pundahan nyo na lang sa talyer para makuha yan. Maaga kasi dumadaan ang magbabalot. Tapos kung may rush akong repair ay mga 8 or 9 PM na ako nakakauwi. Okay po, Kuya Cardo. Salamat po. Wika ni Marivic at tila naiiyak nang yumakap sa kanya. Tapos sinabing, Kuya, sorry sa kanina kung binara kita. Nasanay kasi ako sa mga katropa ang kasama ko at uso ang barahan sa amin. Ano ka ba? Hindi naman ako sensitive na tao kaya wala yun sa akin. Sige na, kainin nyo na yan bago pa lumamig. Wika pa ni Cardo at agad nang pumasok ang kambal. Habang papalayo ang kambal ay nakatitig siya sa likurang bahagi ng mga iyon. Napakaganda talaga ng kurba at sakto ang bilog. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng init sa katawan at kaunting interes sa dalawa. Pero alam niyang suntok sa buwan iyon. Wala pa nga siyang ginagawang masama ay nalait na siya. Paano pa kaya kung pag-interesan niya ang kahit isa roon? Baka isumpa na siya bigla at baratangan ng kung ano-ano. Ilang saglit pa ay lumabas na rin si Jenny, dala ang tasang may kape. Heto ang kape mo, mahal. Gusto mo bang maghapunan na? Maya-maya na, mahal. Magpapahinga muna ako saglit. Okay, sige. Dito ka maupo at nang mamasahe kita sa balikat. Wika ni Jenny at agad pumuesto sa likuran ni Cardo at minasahe ang asawa. Makalipas ang kalahating oras ay pumasok na sila at naghapunan. Maayos na ang pakikipagkwentuhan ng kambal kay Cardo habang kumakain. Nagkukwento na rin sila ng kanilang karanasan noong mga bata pa at kasama pa nila sa Bulacan ang ate nilang si Jenny. Makalipas ang 2 linggo ng pananatili ng kambal sa bahay ni Cardo ay tila feeling at home na ang mga ito. Hindi na nga nagsusuot ng panloob sa itaas na bahagi. Kaya madalas na iyong makita ni Cardo na siya namang nagpapainit sa kanya ng husto. At para hindi maging balisa sa maghapon, ay agad niyang pinapapasok si Jenny sa kwarto nila upang tulungan siyang mailabas ang init na nararamdaman. Isang araw noon, nagpaalam si Jenny na luluwas ng Pasay. Umalis daw kasi ang tindera ng kaniyang tiyahin at 2 araw na walang katuwang sa pagtitinda. Kaya si Jenny ang tinawagan para makasama na kahit 3 araw lang sa pagtitinda sa palengke ng Libertad. Sabi naman ni Jenny sa mga kapatid, "Sino sa inyo ang gusto sumama pagpunta ko kay Tia Milagring? Magbabantay ako ng pwesto niya ng 3 araw." Sabi naman ni Marivic, "Ako te, sasama ako." Sabi naman ni Malu, "Ako ayoko, mainit ang dugo noon sa akin eh. Dito na lang ako." Sabi naman ni Jenny, "Oo, dito ka na nga lang.
Hindi naman kasi pwedeng dalawa pa kayo nasasama. Dahil sino ang magluluto ng pagkain ni Kuya Cardo nyo kung lahat tayo wala? Sige po, te. Ako na ang bahala sa pagluluto ng pagkain at pag-aasikaso kay Kuya Cardo. Wika ni Marilu, sabay kindat sa ate. Natuwa naman si Jenny dahil sa ganoong paraan ay magkakaroon ang kapatid niya ng pagkakataon na mapalapit kay Cardo, lalo at hihingi nga sila ng pang-tuition. Ang buong akala ni Jenny ay nasa 10,000 lang ang kailangan ng kambal. Yun pala, hindi talaga magpapadala ng pera ang nanay nila, kaya kailangan ng kambal ng 24,000 pesos para sa tuition fee. Hindi pa kasama ang school supply sa mga iyon. Kaya more or less ay kailangan nila ng at least 30,000 pesos para makabili na rin ng bagong uniform. Sumapit na nga ang araw ng pag-alis ni na Jenny at Marivic patungo ng Libertad. Pagkagising ni Cardo ay naabutan niyang nagluluto na ng itlog at spam si Marilu. Kuya, hindi pa po ako bumibili ng pandesal ha. Pandesal po ba ang gusto niyong ipares dito? O magsasaing na lang ako ng kanin? Sige Malu, bibili ako ng pandesal. Magdadala rin kasi ako ng pandesal sa talyer para sa mga tauhan ko. Nililibre ko rin kasi sila ng pandesal at kape sa umaga para ganado sa trabaho. Ang bait niyo po pala, Kuya Cardo. Hindi pa kayo madamot kahit sa mga empleyado niyo. Abay, oo naman. Malaki ang tulong nila sa negosyo ko, kaya kailangan mabait ako sa kanila. Wika ni Cardo at umalis na. Pagkabalik niya ay sabay na silang kumain ng almusal. 2 oras nang tumambay si Cardo sa talyer niya. Wala gaanong nagpagawa. Kaya itong mga tauhan niya na lang ang inutusan niyang sa ilang mga dumating na check-up at vulcanizing lang naman ang gagawin. Naisipan niyang sa bahay na lang muna tumambay para pwede siyang matulog. Wala naman ang asawa niya at isang kapatid noon. Naabutan niya si Marilu na nasa sala nakaupo. Bagong ligo iyon at may tuwalya pa sa ulo at nakatapis lang din ang katawan. Oh, ang aga niyo po yata, Kuya Cardo. May kukunin po kayo? Wala naman. Kaunti kasi ang customer, kaya naisipan kong tumambay na lang muna rito para makapagpahinga. Ganun po ba? Okay po. Kuya Cardo, sinabi na ba sa'yo ni Ate Jenny kung bakit kami narito? Oo. Magbabakasyon habang wala pang pasok. At hihingi ng kaunting pandagdag sa tuition nyo. 5,000 ba sa bawat isa sa inyo? Sabi naman ni Marilu. Naku, mukhang mali po nang nasabi sa'yo si Ate Jenny. Hindi niya rin kasi alam na nawala na kami ng kontak kay Mama. Ayaw na yata magbigay kaya hindi na kami nire-replyan. Ha? Magkano pala ang totoong kailangan nyo? More or less po, mga 30,000. Ha? Ganun kalaki? Oo kuya eh. Sagot ni Marilu na napapayuko na lang sa sobrang hiya. Ang laki pala, no? Wika ni Cardo at naglakad patungo sa kusina para uminom ng tubig. Nagulat siya noong pagkaharap niya ay naroon na si Marilu. Kuya Cardo, alam po namin ni Vicky na masyadong malaking halaga ang kailangan namin. Pero 2 sem na lang po ay makakatapos na kami ng kolehiyo. Sayang naman po kung ngayon pa kami hihinto. Sabi naman ni Cardo. Paano kung wala akong ganoon kalaking halaga? Kuya Cardo, please. Alam kong may magagawa ka naman po para makahanap ng ganoong halaga. Willing po akong gawin at ibigay ang lahat ng gusto mo. Basta tulungan mo lang kami ni Marivic. Sabi naman ni Cardo.
Kaya ng ano? Hindi na sumagot pa ang dalaga. Tumitig na lang iyon sa mga mata ni Cardo habang malamlam ang tingin. Saka dahan-dahang inalis ang bahagi ng tuwalyang nakaipit at doon na nalaglag sa sahig ang tuwalya. Sigurado ka ba dyan? Opo, sigurado po ako. Handa akong itaya ang sarili ko para sa aking kinabukasan. Paano si Marivic? Alam kong napakapangit ng tingin nun sa akin. Huwag ka pong mag-alala. Pinag-uusapan na namin ito na kung sakaling walang ibang paraan ay handa kaming gamitin ang aming sarili. Ano po, Kuya Cardo? Tinatanggap mo po ba ang offer namin kapalit ng 30,000 na pang-tuition fee namin? Okay, sige. Ibibigay ko ang kailangan nyo. Wika ni Cardo. Hinila na siya ni Marilu papasok sa loob ng kwarto na tinutulugan ng kambal. Nagpatiubayan na lang din si Cardo at hindi makapaniwala sa magaganap sa kanila ng isang bata at napakagandang dalaga. Halos magtatangali na sila noong makatapos ng isa dahil nahihirapan ng dalaga na papasukin ang napakalaking bisita ni Cardo. Hindi rin nga iyon nakabangon at nilalagnat pa. Kaya napilitan si Cardo na siya na ang magluto ng pagkain nila sa tanghalian at hapunan. Sa 3 araw na wala sila Jenny at Marivic ay sinulit naman ni Cardo ang kabayarang ibinibigay sa kanya ni Marilu. Pagkarating naman nila Marivic ay kinausap siya ng kanyang kambal. Te, anong balita? Nakumbinsi mo ba si Kuya Cardo na ibigay ang kailangan natin? Oo sis, pero nahirapan ako. Sobrang laki niya eh. Pero mukhang kakayanin mo naman dahil may karanasan ka na sa ganon, di ba? Oo nga, meron na. Pero halos kasing laki lang naman ng daliri ang nasubukan ko. Pero kung gabraso yung kay Kuya Cardo, naku po, sira ang kampo militar. Hayaan mo na. Aanhin mo naman yan kung hindi naman tayo makakapagtapos ng pag-aaral. Itaya mo na yan. At least, minsan lang naman. After nito ay pwede pa tayo makahirit uli ng para sa next sem. At after nun, graduate na tayo. Okay, sige. Tamang-tama. Sa susunod na linggo ay babalik uli si Ate Jenny kina Tia Milagring. Hindi na ako sasama. Para dalawa tayong mag-aasikaso kay Kuya Cardo. Para siguradong hindi niya talaga tayo matatanggihan. Pag-uusap pa ng kambal. Tabahagi naman nila Cardo at Jenny. Mahal, kamusta kayo rito ni Marilu? Ayos naman, mahal. Food trip sa gabi. Tapos sa umaga ay maaga siyang gumigising para magluto ng pagkain. Siya rin ang nagluluto sa hapunan. Ganun ba? Ano, ayos na ba sa'yo kung dadalaw sila rito tuwing wala silang pasok? Oo, ayos lang. Mababait naman pala kapag nakuha na ang loob. Sagot naman ni Cardo. Tamang-tama, mahal. Pinapabalik ako roon ni Tia Milagring. Kahit hanggang sa pasukan lang daw. Tutal, narito naman ang kambal, mag-aasikaso sa'yo. Ano, ayos lang ba? Oo, ayos lang. Basta may magluluto lang sa akin ng pagkain sa umaga, tanghali at hapunan, ay ayos na sa akin. Salamat, mahal ha. Napaka-understanding mo talaga. Kaya maswerte ako na ikaw ang naging asawa ko. Sumapit ang sumunod na linggo. Maagang umalis si Jenny para magtungo sa tiyahin niya sa Libertad. Ang magkapatid naman ay nag-general cleaning ng bahay at nagluto ng kare-kare na ni-request ni Cardo. Kinagabihan matapos maghapunan ay sabi ni Marilu, Kuya, pwede na po ngayon si Vicky. Handa na rin siya.
maligo ka po muna ha, bago ka pumasok sa kwarto mo. Sabi naman ni Cardo. Sigurado ka, Marivic? Opo, kuya. Alang-alang sa magandang kinabukasan namin ni Marilu. Okay, offer nyo yan eh. Basta sa pagitan lang natin itong tatlo ha. Hindi na dapat malaman ito ni Ate Jenny nyo. Opo, pangako. Sa ating tatlo lang ito. Para sa susunod na SEM ay pwede pa kaming makaulit. Okay, sige. May tiwala naman ako sa inyo. Naliko na nga si Cardo at pumasok sa banyo. Noong matapos na ang kambal sa kanilang gawain sa kusina, ay sabay na silang naliko at nagpunta sa kwarto ni Cardo. Oh, bakit kayong dalawa ang narito? Sabi naman ni Marilu. Ayaw mo ba na sabay kami na gagawa nun sa'yo? Wala namang problema sa akin. Sagot ni Cardo at sinimulan nang tanggapin ang kapalit na ibinibigay ng kambal. Hindi siya makapaniwala na ganong kagagandang dalaga ang matitikman niya kahit pa hindi naman siya gwapo at sobrang yaman. Dahil sa dalawang iyon kaya sobrang nag-enjoy si Cardo at halos maghating gabi na noong matapos. Kinabukasan ay pumunta siya sa talyer at sinabing ang mga tauhan niya na lang muna ang bahala roon dahil magpapahinga lang siya at may aasikasuhing mahalaga. Pero ang totoo ay maghapon niyang inasikaso ang kambal. Ginawa nila iyon ng 1 linggo. Kaya naman, sobrang saya ni Cardo sa pagtambay ng kambal sa bahay niya. Noong makauwi si Jenny ay saka siya noon kinausap ng masinsinan. Mahal, may sasabihin sana ako uli sa'yo at ipapakiusap na rin. Alam kong pumayag ka na bigyan ng pang-tuition ang mga kapatid ko. Kaso hindi ko alam na hindi pala sila binibigyan ni mama ng pera. Kaya kailangan na nating sagutin ang buong tuition nila. Nasa 24,000 raw ang tuition lang. Tapos pang-uniform pa at ibang kailangan. Siguro sakto na ang 30,000 pesos. Ayos lang ba? Promise, mas gagalingan ko pa ang pagsisilbi sa'yo bilang asawa. Kahit anong oras ay papayag ako. Kalabitin mo lang ako ay pagbibigyan kita agad. Wika pa ni Jenny at tila naiiyak. Niyakap naman siya ni Cardo at sinabi, Anong tingin mo sa sarili mo? Alipin rito? Baka nakakalimutan mo. Itinuring kitang prinsesa ng buhay ko. Kaya hindi mo kailangang sabihin lahat ng yan. Gagawin natin ang bagay na iyon kapag pareho tayong nasa magandang sitwasyon at nasa tamang oras. Hindi yung tuwing gusto ko kahit paalanganing oras. Naiyak na nga ng tuluyan si Jenny. At yumakap kay Cardo. Hinalikan naman iyon ni Cardo at agad nilang ginawa ang bagay na madalas nilang gawin mag-asawa. Kinabukasan ay araw ng linggo. Nagpaalam na ang kambal na uuwi na sa Bulacan dahil sa pagsapit ng Lunes ay magpapa-enroll na sila. Kaya agad na rin ibinigay ni Cardo ang hinihingi na 30,000 pesos. Inakala ni Cardo ay iyon lang ang magiging kabayaran ng kambal sa kanya at hindi na mauulit pa. Pero nagkamali siya. Dahil sa tuwing may long weekend o holiday ay dumadalaw na sa kanila ang kambal at kapag may pagkakataon ay pinagsisilbihan siya nito sa loob ng silid. Kaya tuwing uuwi naman ang mga yon ay binibigyan niya ng 2,500 ang bawat isa para sa kanilang pambaon at pamasahe pa uwi. Kaya mas lalo siyang minahal ng kambal at taos-puso ang binibigay na saya sa kanya sa tuwing dadalaw ang dalawa sa bahay ni Cardo, sabi niya. Sa kabutihang palad ay sa kasipagan na rin ng kambal
ay nakapagtapos naman sila ng kolehiyo. Pero kahit mga professional na ay nakakadalaw kay Cardo at muli siya nitong pinagbibigyan. Dahil bilang pagtanaw raw iyon ng utang na loob at wagas na pasasalamat. Wakas. Ayun, my loves. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Cardo. Sana iyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang video, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. Salamat my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and take care.